Magandang araw. Sa video na ito, tatalakayin ko kung paano gumawa ng apoy gamit ang manual na pagkikiskisan. Mas eksaktong magpo-focus ako sa pagkuha ng baga na magiging basehan ng apoy. Ito ang pinakaimportanteng teknik na dapat malaman sa paggawa ng apoy dahil ito ay mabilis at nangangailangan lang ng kaunting materyales. Ito rin ang teknik na itinuturo at ginagamit ng mga professional sa survival dahil ito ay isang universal at napaka-epektibong teknik. Sa video na ito, bibigyan ko kayo ng mga impormasyon tungkol sa iba't ibang materyales na pwedeng gamitin, pati na rin ang iba't ibang uri ng halaman na maaaring maging kapaki-pakinabang sa atin. Higit sa lahat, bibigyan ko kayo ng palatandaan para madali ninyong mahanap at makolekta ang mga ito saan mang bahagi ng mundo. Magpo-focus din ako sa mga posisyon na dapat gawin. Dahil kapag mali ang pagkakagawa, mabilis itong nakakapagod para sa layunin ng demonstrasyon. Ngayon, gagamitin ko ang patay na sanga ng ensina na ito na babalatan ko, gagawin kong maliit na tabla at gagamitin ko rin ang tangkay ng karaniwang ronses na may 4 o 5 araw nang natutuyo. Para makuha ang pinakamagandang resulta, iminumungkahi kong patagin ninyo ang sanga hanggang mga 12 mm ang kapal at kumuha ng patpat na mga 12 mm rin ang kapal. Gayon din. Para gabayan ang patpat, kailangang gumawa ng paunang butas. 2 sentimetro mula sa gilid ng maliit na tabla bago ito paikutin. Handa na ang materyales. Ipapakita ko na ngayon. Siguraduhing maayos ang pagkakaayos ng maliit na tabla gamit ang paa at ibaba ang kamay sa patpat para paikutin ito. Mag-ingat na gamitin ang buong katawan mo, kasama ang bigat ng mga balikat, at huwag lang ibaba gamit ang mga braso dahil mapapagod ka lang ng walang saysay. Siguraduhin gamitin ang buo. Iunat ang iyong mga kamay para mapabuti ang alitan ng 2 uri ng halaman. Kapag sapat na ang marka ng gabay para sa patpat, oras na para gumawa ng hiwa. Ang hiwang ito ang magsisilbing lagayan ng baga. Siguraduhin hindi lalampas sa gitna ng butas. Ipinipirmi ko ng maayos ang sanga sa ilalim ng paa ko at nilalagay ko ang isang maliit na dahon sa ilalim ng hiwa para masalo ang baga. At sisimulan ko na ang pag-ikot. Sa simula ng pag-ikot, bago lumabas ang unang usok, maglagay ng katamtamang puwersa na mga 5 o 6 na kilo. Kapag lumitaw na ang usok, bilisan at dagdagan ang puwersa hanggang mga 12 kilo. Nakikita na natin ang usok, kaya ito na ang tamang oras para magmadali.
Matapos ang teknika, tatalakayin ko ang dalawang mahalagang detalye. Ang una ay tungkol sa pagpili ng mga materyales. Kailangan nating manatili sa mga materyales na may mababang densidad. Pagkatapos, kailangan magkaroon ng balanse sa pagitan ng tigas ng patpat at ng tabla. Dapat mas mabilis ng kaunti masira ang tabla kaysa sa patpat. Kung masunod ang dalawang pamantayang ito, malaki ang tsansang makakuha ka ng baga. Sunod, tungkol naman sa diametro ng patpat. Kapag manipis ang patpat na ginamit mo, malamang mabubutas agad ang tabla bago ka makakuha ng baga. Sa kabilang banda, kung gagamit ka naman ng patpat na masyadong makapal ang diametro, babagal ang ikot nito at mahihirapan ka ring makakuha ng baga. Para mapadali ang paghahanap mo, bibigyan kita ng ilang gabay tungkol sa patpat. Maghahanap ka ng mga halamang mabilis tumubo. Pwede itong mga supling, mga bagong usbong, o mga sanga. Halimbawa, para sa asukal, pwede itong mga halaman na madalas ay matinik at minsan ay may mapait na asukal. Madalas mong makita ang ganitong halaman sa tabi ng riles, kalsada, o bakanting lote. Sa tabla naman, sino-sino ang pinakamahusay na kandidato. Ito ay mga piraso ng kahoy, maliliit na sanga ng mga punong kahoy na namatay na habang nakatayo at kadalasan ay natanggalan na ng balat at nagsisimula ng mabulok. Diyan, halos nakuha mo na ang mga pangunahing ideya para magabayan ka sa iyong paghahanap. Ang mga halamang pinakakapaki-pakinabang sa paggawa ng patpat sa malamig na lugar ay mullein, vergeret ng Canada, karaniwang ronse, ilang uri ng tambo at tinik, elder maple at sol. Tungkol naman sa planchet, ang mga ginagamit ay roble, poplar, birch, cypress, ivy, kastanyas, at linden. Magbibigay ako ng espesyal na banggit para sa isang halaman na talagang laganap sa tropikal na lugar, maging sa buong tropiko, ibig sabihin sa malawak na tropikal na rehiyon. Ito ang lantanier. Ang lantanier na kilala ng ilan, isa itong halamang namumulaklak na minsan ay itinatanim, pero ligaw din ito, kaya't mahalagang makilala. Ang lantanier ay pinakamagandang halaman para gumawa ng apoy gamit ang pagkiskis ng kamay, at pwede mo rin itong gamitin sa sarili nito. Sa pagputol ng tangkay sa dalawa, laging kumuha ng tangkay na may 12 hanggang 13 mm ang diametro at hatiin ito sa dalawa. Ito ay halamang pwedeng putulin, patuyuin ng 2 hanggang 3 oras sa araw at makakakuha ka na ng apoy gamit ang pagkiskis ng kamay sa loob ng 3 oras. Sa halamang ito, may taglay itong langis. Isang langis na nagpapadali ng mabilis na pagsindi ng baga. Natalakay na natin ang paggawa ng apoy gamit ang pagkiskis ng kamay, isang mahalagang paraan sa kaligtasan. Kung nagustuhan at naging kapaki-pakinabang ang video, mag-like at i-share. Malaking tulong ito para makilala ako. Kita-kits sa susunod na video.